Isa pagpalang oras ng pagbati ang aking pinapabot sa inyong lahat, mga minamahal na mga suking taga-subaybay. Kumusta po kayong lahat? Nawa kayo ay muling madatnan ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangatawan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ito pa muli ang inyong lingkod kay Cristo, Pastor Jomel Arsenal, bumabati sa inyo mula sa ating programang Jesus Cares. And of course, hindi ako nag-iisa sapagkat sa segment na ito ay kapartner natin ang ating minamahal na NDR IEL Director. Walang iba kundi si Pastor Lem Fadrikila. Pastor, bati po kayo. Gandang araw po sa inyo lahat, mga kapatid. Tayo po narito para ating muling i-discuss ang ating pong segment na ito. Napakahalaga para sa ating mga paglilingkod. Palain na tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral na ito. Ayan, salamat Pastor Lem. Of course, muli tayong nakikiusap sa ating mga kapatid, mga kaibigan, mga suking taga-subaybay na inyo pong i-share ang ating segment na ito, ang programang ito para makinabang po ang bawat kapatiran, ang ating mga lokal na iglesia, lalo na sa may kinalaman sa ating pagmimisyon at ang care group. Sapagkat dito po sa Jesus Cares ay lagi na ating pinag-aaralan, ating tinatalakay kasama ng ating minamahal na director ang kahalagahan ng care group. Ano po? Kaya wag po ninyong kalimutan at palampasin na i-share ito, lalo na sa inyong mga care group leaders, sa mga members at sa kabuuan ng ating iglesia. Ano po? Tandaan niyo na sharing is caring, mga minamahal. Ayan. At sa ating pagsisimula ng ating programa, tayo dudulog sa ating Panginoon sa magitan ng panalangin. Pastor Lem? Tayo manalangin, mga mahal naming Panginoon, dakila naming Diyos, ngayong sandaling ito'y nagtatalaga kami na aming mga sarili. Yes, Lord. Samantalang kasama ng mga kapatid na manunood, ay amin pong hinihiling ang inyong patnubay sa amin. Ang pagkaalam, pagkatuto, pagkaloob mo sa amin, mahal na Panginoon, at inspirasyon ng Banal na Espiritu ang siyang sumamin. Di aming dalangin, alang-alang sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Amen at amen. Mga minamahal, tayo ngayon ay nasa episode 3 na. So nakadalawa na tayo, Pastor. Ito'y pangatlo na. Nandun sa introduction tayo and then pinag-aralan natin yung ilang mga mahalagang bagay sa care group natin. And then ngayon, marami kasi, Pastor, dahil sa nasa ikatlong episode na tayo, maraming mga simbahan na wala pa mga care groups. At ilan sa mga napuntahan natin, lalo na yung mga malilit nating iglesia, ay parang yung care group nila ay parang kabuuan pa rin o hindi pa nahahati. Kaya ang pag-aaralan natin, bakit kailangan ang care group sa church? Ano po? Bakit kailangan ito? Mahalaga ba ito? Kailangan ba talaga? Bakit kailangan gawin? So ang tanong, Pastor, ay bakit mahalaga na magbuo tayo ng care group sa ating mga lokal na iglesia? Hindi yung pang-isahan lamang. Bakit mahalagang mabuo ito? Nahirati tayo sa yung paraan natin na pangmaramihan. Bilang isang iglesia ay nakaligtaan natin yung model ng New Testament. Wow. Na ito yung talagang plano ng Panginoon. At sangayon sa mga tala ng Biblia, kung ating titingnan yung ating background sa nakaraan, Opo. makikita natin na nung nakaraan nating pag-aaral, si Moses ay nagtayo ng kanyang mga grupo. Opo. Sangayon sa kanyang biyanan na si Jethro. Pagkatapos nakita natin si Jesus Christ ay binuo rin yung kanyang sangayon sa review natin nung nakaraan, Opo, no? opo. Nabuo siya ng kanyang 12 disciples. Ganon din naman, ang New Testament sangayon sa tala ng Gawa, chapter 2 verse 42 hanggang 47, nakikita natin na yung church na sinaunang pinangungunahan ng mga alagad ay talagang nag-progress sila sa pagitan ng mga care groups. Ayun. So, ang unang dahilan kung bakit kailangan ito, sapagkat ito may biblical na foundation. Ayun. Oo. May biblical na foundation. Pangalawa, ito'y may basihan sa spirit of prophecy. Opo. Spirito ng hula. Sangayon sa Evangelism 115, ay sinabi ni Mrs. White sa ating libro na Evangelism 115, ang sabi doon, the formation of small companies as a basis of Christian effort is a plan that has been presented to me by the one who cannot hear. If there is a large number of church, let the members be formed into small companies to work not only for the church members but also for the unbelievers. Wow. So yun ang sabi doon. So mayroong
a biblical foundation, may spirit of prophecy backup. So ito'y mahalaga sapagkat ito yung sinasabi ng Biblia at ito ang panukala ng Panginoon. Amen. Thank you, Pastor. So doon sa tanong bakit mahalaga na buuhin natin ang care group sa ating mga lokal na iglesia, unang-una ay ito'y merong biblical foundation, Pastor. Simula pa lamang sa lumang tipan, dahil si Moses nung araw nga, hirap na hirap siya. Paano ba ito pangunahang maramihan? So, may advantage pag merong biyanan. Yung kanyang father-in-law na si Jethro, ito'y isang pari din, ay tinuruan siya kung papaano. And then sa bagong tipan, maging ang ating Panginoong Hesus, Pastor, nung siya pumili ay hindi pinili 1,000, kundi ilang piraso lamang. 12 lang talaga. Opo. And then sa panahon ng mga alagad, nagtitipon sila, Pastor, bahay-bahay, yung binanggit natin sa Acts chapter 2. Bahay-bahay. Mayroon silang breaking of bread, merong pananatili sa mga aral ng mga apostol. So mayroong biblical foundation na ating sinusundan para makita natin, mas effective pala yung maliliit na grupo. At mismong si Mrs. White, yun ang maganda doon sa Spirit of Prophecy na yung kinote, na it was presented to her by the Lord, na ang sabi doon, yung mga malaking bilang ng mga kapatid ay magpo-form ng maliliit na grupo. Hindi lamang mag-work para sa kapatiran, kundi para sa mga hindi manampalataya. Kaya pala ang ating programa, Jesus Cares. So both enrich and outreach. Outreach yan. Yeah. Opo. Parang yung ating program pa, may enrich, may outreach. Yeah, outreach. So pag enrich siya, may mga small groups tayo. Pag outreach na, care group na. group na Ba, ganda, no? So baka minamahal, napakaganda. Ano-ano, Pastor, ang mga biblical goals natin para sa care group ministries? No, dahil hindi naman po pwede bubuo lang ka lang dyan, wala kang gagawin, walang mga goal, wala ano bang objectives natin, parang ganon. At least malaman nila, hindi yung, nabuo na, may care group na kami, matagal na yan, naka-steady lang yan. Walang goal. Mayroong mga mas malalalim na mga dahilan Yun. bakit natin gagawin ito. Opo. So ngayon sa John 13:35, mga talata na 1 Corinthians 13:13, tinuturo sa Biblia Opo. yung salitang pag-ibig. Hindi, Wow. hindi lang basta ito'y salita na parang palasak na salita. Ito'y konkretong salita Opo. na gusto ng Panginoon na ma-develop sa mga kapatiran Opo. o sa buong iglesia. So dahil ito mismo ang ugali ni Jesus Christ. Yes. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. So Wow. it fosters biblical love. Wow. Yun ang una. Di ba yung relasyon sa loob ng church kapag ka malapitan kayo, maliit na mga grupo lang kayo, talagang yung Mas madama. init. Yes. Opo. Mararamdaman mo talaga yung init. Correct. So, dito sa biblical foundation natin, una, foster biblical love. Pangalawa, nagpo-promote ito ng fellowship and unity. Wow. Oo, mas madali yun eh. Oo. Sangayon sa Acts 4:32, kanina yung ating binasa, pagkatapos yung Romans 12 verse 5, 1 Corinthians 12 verse 12 to 25, talagang makikita mo doon sa mga talata na ito'y ang isa sa mga tinuturo ng Panginoon ay yung may balik yung relasyon, yung unity sa loob ng church. Kaya ang care group kapag ka naririyan sa church natin at yan na ang talagang takbo ng ating church, Opo. ay nabubuklod-buklod ng mga kapatid. Halip na magkahiwa-hiwalay. Yun, oo nga. So napakaganda pala, no? So ilan sa mga punto, Pastor, na binanggit nyo ay dapat, kasi hindi naman nga maramdaman masyado yung init ng pag-iibigan bilang magkakapatid dahil sa dami. Kaya sa care group o sa small groups ay doon natin makita kasi maabot mo, matapik mo, di ba? Makumusta. Kaya doon sa ating prayer meeting, ay hindi laging congregational. Oo, dapat. Oo, may mga small groups din dapat. Kasi may share niya yun eh. Halimbawa, meron siyang karanasan na, ako nakaranas ako ng ganito. At least may payo, may panalanginan, at talagang mailalabas niya. Hindi yung lagi lang nakikinig tayo sa speaker, tas uwian na, ay wala pala masyadong effect yun kung laging gagawin niya ganun. So, it promotes, Pastor, it fosters biblical love. No? Maganda, no? Dahil yun ang foundation ng Panginoon sa atin eh. And then, mahalaga pala din yung fellowship at unity. Opo. Dahil pag walang ganon, ay Yan wala. ang nagbibigkis. Yes. Nagbibigkis, Opo. No, nagbibigis sa atin. Ano pa, Pastor, yung mga mahalagang bagay? Goal of ng course, care group. Ang pangatlong pag-aaralan natin yan ay yung it builds
the body as the church. Kasi yung corpus o yung body bilang isang iglesia tayo isang katawan. Opo. So kung paano yung harmony ng katawan, may ilong, may ano, nabibuild talaga yung relasyon. Opo. So it builds the body, Romans 14 verse 19. Tapos Ephesians 2 verse 19 to 22. Nandoon yung mga talata na nagsasabing ang katawang ito ay kinakailangan magkaroon ng relasyon na mas malalim. Ayun. So it builds the body o yung iglesia natin. Tapos, pangapat na aking inilagay ay yung it nurtures the spirit. Yung relasyon, yung espiritu, yung kanyang harmony, yung cohesiveness sa loob ng ano. Mahalaga yung espiritu eh. Kasi sabi doon, the presence of God that makes the groups grow has to be nurtured into the church. So yung spiritual na relasyon ng bawat isa. Kung paano tayo dapat lumago. Ayun. Isa sa paraan ng pagpapalago, Pastor, ay yung laging pagpupulong, no, na magkakasama. Ano po, dahil nandoon, of course, nandoon yung building relationship. Pag nabuo yun, ang relationship ng maliit na care group, ay makikita natin, ba, nagkakaisa sila. Unity, dahil isa ang goal nila eh. And then, mahalaga din doon, mas madaling magawa yung nurturing at manurture yung kanilang spiritual kapag lagi silang magkakasama at ginagawa yung kanilang care group. Opo. So, napakahalaga na maintindihan na ng mga kapatid sa ating church na yung relasyon ng mga kapatid ay nagbubus ng spiritual na kalagayan. Opo. Pagkatapos yung fellowship, ganun din. Yung biblical love. At siyempre, yung settling into the truth, isa sa mga ano yan. Pero, ang pinakamahalaga ditong tinuturo sa atin, pag care group ang ating paraan sa gawain sa loob ng church at kahit sa labas ng church, ang ginamit natin ay care group, ay talagang sumusulong na mabilis. Ayun, mas mabilis. Tulad ng ating mga pinag-aaralan, no, sa ating mga devotional, kung gaano maging ka-effective, no, ang care group, ano po. At may binanggit ka dyan, Pastor, na yung isa sa iyong yung every member is to minister to others. May nabasa akong aklat may nakita akong aklat, ang title ay Every Believer is a Minister. Oo, maganda yung nakalagay. Kasi akala natin, ang pagmiministeryo sa pastor lang, sa mga elder lang, hindi pala, pati membro kasama. Ano po, at hindi man lahat ay magaling sa Bible study, pero yung binabanggit, merong seeker, no? Mayroong tagahanap ng maiki-care, di ba? Para may cared family. At doon, nahuhubog. Kasi nga, unang-una, makikita natin na pag nabuo na yung care group, nakikita natin yung foundation at yung mga biblical examples. Of course, at ang foundation ng care group yung love. Dapat madama yung pagmamahal ng Panginoon doon sa care group pala, Pastor. Kaya sabi ng ating Panginoong Hesus doon sa binanggit mo sa John 13:35, kayo'y magmahalan tulad ng aking pagmamahal sa inyo. Sa gayon ay makita kayo ng mga tao na kayo'y aking mga alagad. Ang ganda, no? Hindi man po pwede, kukunti na lang, nag-aaway-away pa. Paano sasama yung mga... Number one talaga, Pastor, na dahilan kung bakit ang mga tao ay namamagnet o na-attract ay yung relasyon at ugali ng mga naroroon. Correct. So, kung nakikita talaga yung liwanag ng salitang ipinangangaral sa mga buhay ng mga kapatid na nanurture sa care group. Opo. At ang magkatapos doon, hindi lamang kapag yung nag-mature yung spirit natin, yung spiritual gifts natin ay nag-mature din. Yung mga working miracles makikita sa ating church. At ang pinaka-magic talaga dyan na himala ay yung magandang relasyon. Correct. Himala talaga yan. Pagka nabago ang buhay natin. So, yun talaga ang isang mga bunga ng matatag na spiritual na kalagayan ay yung discerning of spirits. Discerning of spirits. Kapag ang mga kapatid ay marunong nang mag-unawa nung sa loobin, yung espiritong bumabalot sa relasyon,
ay marunong na mag-adjust Correct. sa mga relasyon. Oo nga. Napakahalaga yan sa care group kasi pagka hindi mo nababasa yung relasyon ninyo, yung dynamics Yes. sa loob ng care group, Mhm. hindi mo matitimpla yung Yan, oo. Napaka- Correct. Tapos hindi magkaroon ng unity. Mm-mm. Oo. At hindi rin mag-grow, Pastor. Kaya mahalaga yung binanggit mo na you must feel the presence of God para mag-grow ang group na ito. Ano po? Ngayon, doon sa ating mga lokal na iglesia na wala pang mga care groups, Pastor, and they wanted to have care group, paano nila ito sisimulan? Paano ba magsimula ng care group? No? Baka hindi nila alam. Kaya bakit wala pa kayong care group? Hindi namin alam paano ito sisimulan. Ano bang unahin? Anong ilang mga hakbang na gagawin para mabuo yung care group? Oo. At least may karoon silang idea, Pastor. Actually, yan ay trial and error sa mga marami. Oho. Pastor, nagsimula ako na mag-care group ay 2012 pa. Mhm. Tagal. Opo. Without that knowledge na talagang trial and error kami nagsimula eh. Opo. Walang maraming mga libro, walang maraming mga kundi yung naririnig ng mga lektura. Opo, Pastor. Actually, nagsimula kami na medyo parang trial and error nga sinabi ko kanina. Oo nga po. Mhm. Pero mayroon ditong mga suggestions. Mhm. Ang sabi doon ay, una, siguro kailangan matanggap natin yung vision na mula sa Panginoon. Mhm. We receive the vision, yung pangarap, yung plano ng Diyos ay maging vision din natin. Mhm. Kung ano yung plano ng Panginoon, siguro magkaroon din tayo ng ganong panukala o kaya naman ay ganong pangarap. Mhm. Sana. Kasi pag nagsimula ang isang kapatid na na mangarap din gano'n, sana mayroon din kaming care group. Ayun. Oo. Di ba? Di ba? Sana, parang yung longing, yung longing. Yan, oo. Yearning. O parang, sana kung paano sila matagumpay, sana ganun din kami. Mhm. Yun. Mahalaga yun, Pastor. Opo, Pastor. Yung ano na yun. Kung ano yung vision ng Panginoon, we have to receive that vision from the Lord. Yun. Hindi lamang siguro na panaginipan natin o kaya naman ay naintindihan natin, na conceptualize natin mabuti, na internalize sa buhay natin. Mahalaga pala yun. Mhm. Yun pala lang talaga ang vehicle. Wala ibang vehicle pala. Mhm. At yun pala, kung ibinigay yun ng the one who cannot err, Mhm. Yun. yung hindi nagkakamali talaga, Mhm. it must be the right thing to do. Correct. At yun ang ipinahayag kay Ellen White. So, yun ang number one natin. Receive the vision. Mhm. Kasi kung yan ay heaven-born at ang Diyos mismo ang may panukalan yan, Opo. so ang langit ang mayroong panukalan yan. Mhm. So hilingin natin sa Panginoon Yes, opo. na magkaroon tayo nito. Meron ngang Pastor, instances na dahil nung kasagsagan ng care group natin sa Taysan, ay di mga active, may mga baptism, may mga nag-comment, sana magkaroon din kami ng ganyang ka-active na care group dahil hindi pa daw sila nagkaroon ng ganong care group. Ibig sabihin, meron din silang desire. Oh, may desire. Opo, meron din silang ninanais na magkaroon din, na-visualize nila na pwede palang magawa ito. Oo, at ang unang gawin pala, you have to ask the Lord. No, kasi ang Panginoon ang pinagmulan ng wisdom kung paano ito gawin at ang Diyos ang may akda nun tulad ng ating Panginoong Hesus. Opo. And then ano yung mga kasunod doon, Pastor, maliban doon sa hilingin natin sa Panginoon? Siguro, pangalawa na dapat natin talagang tanggapin ay yung tanggapin natin na ito yung plano ng Diyos. Yeah. Hindi lamang yung desire mo na magkaroon ka ng ganito, vision mo, internalize mo sa buhay mo na ito talagang plano ng Diyos, wala nang iba. Kung ito yung talagang plano ng Diyos, Opo. bakit ako yung kinakailangan mag-eksperimento? Oo Di ba? Oo, yung kaya binanggit mo trial and error Marami tayong eksperimento minsan eh. Opo. So, may mga mabibilis na mga churches na lumalago. Kung minsan ay sa atin panangopya, sa ating mga libro, Yes, sa evangelism, aklat ng ating propetisa. Opo. So, saan nyo nakuha yan? Ay, sa inyo aklat ito. Sa inyo. Yun na, di ba? Parang naungusan pa tayo. Aklat Nauusan natin tayo. silang silang nagbenepisyo. nagbenepisyo. So, tanggapin natin na ito yung plano ng Diyos. Kung baga, ito yung blueprint ng Panginoon. Correct. Oo. So, walang iba tayong gagawin kundi
let's accept this as a vision from God. Ayun. So, pangatlo siguro ay pag-usapan ito at humingi ng suporta sa church. Mhm. So, kung halimbawa, nagkaroon ka ng vision na gayon, Opo. pagkatapos yung desire sa puso mo na magpasimula, Mhm. let's talk about it. Mhm. Pag-usapan natin. Mga tema tayong pag-usapan natin, di ba? Kasi kailangan natin ng support eh. Oo. Opo. Pag-usapan natin. Halimbawa, meron nga kaibigang, matalik. Mhm. Ako nagsimula, Mhm. kuninto ko sa'yo, kuninto mo sa isa. Mhm. Tayong tatlo, pag-usapan natin to. Pagkatapos na conceptualize natin sa isip natin na magsimula tayo, Yan. sabihin natin sa ibang kaibigan natin, naging 6 na tayo, Mhm. then pagkatapos na buo tayo, sabihin natin sa board na itanggapin yung ating pasimula. Proposal. Oo. Proposal. Mhm. So, yan ang unang hakbang siguro na dapat. Yan, opo. At doon sa kanilang napagkasunduan na proposal na dadalhin ngayon sa church o sa church board ay mahalaga meron silang objectives. Oh. Opo. Para kasi na visualize nila kung ano yung magandang gawin eh. Andun sa desire ng kanilang puso and then unawaan nila ito'y panukala ng Panginoon para sa iglesia. I doubt na hindi ito hindi masuportahan ng iglesia, ng kapatiran. Totoo yan, Pastor, kasi Opo. actually, ang tamang paraan nga, hindi kung halimbawa nakabuo ka na. Opo, Pastor. Ang pinakamabuti niyan, kung halimbawa isang grupo na kayo, Mhm. ipatanggap mo sa board Mhm. na ito'y isang Sabbath school unit, Mhm. Yun. Sabbath oo. school class. Opo. Hindi yung Sabbath school class na ginawa mong Care group. O pwede rin yun kung talagang maganda yung grupo. At nauna na. O, nauna na yung gano'n. Pwede rin yun. Kaya lang, kung ito ang nangyari, nagbuo kayo ng talagang working group, Mhm. na outreach group at saka enrich group, parehistro mo na sa Sabbath school Yun. as one class Yan, oo. para wala nang hiwalayan. Oo. Para isahan na. Oo. Oo, isa na. Opo. So, mahalaga pala yun, Pastor? So, yun ang mga magandang gawin, mga kapatid, doon sa mga hindi pa nakapagpasimulang mag-care group. Dahil may mga napuntahan nga tayo, mga 2 simbahan na yung napuntahan namin, ay wala pang care group. Siguro hindi alam kung paano sisimulan. At of course, yung district pastor siguro mag-initiate din, yung district pastor, at least, o di kaya kung meron silang church planter o church pastor tayo, ay mag-initiate doon at alamin kung meron bang working na o nagfa-function doon na care group o may care group na bang nabuo. Pag wala pa, ito yung mga hakbang na iyong binanggit. Yan. Opo, na mahalaga, Pastor. Actually, sa pastor talaga rin ang niyan, susi, Pastor. Opo, Pastor. Pag ang pastor ang nag-initiate, Mhm. then ang mga kapatid naman ay susunod yan. Support Yes, yan. oo nga. Mhm. Siyempre, una, ang pastor ay hikimukin yung kanyang mga leaders. Mhm. Mas maganda nga siguro kung lahat ng elders, Mhm. care group leaders. Yan. So, kung meron tayong 300 na mga churches at may tigta 3 man lang na Na care group? may 900 tayong Oo. mga elders. Yes. At kung bawat isang elders ay May isang care group. may isang care group. So, may 900 tayo ngayon. Oh. Na ngayon ay parang 580 plus lang yung atin. Oh. Oo. Umabot tayo nung second quarter ng 600 plus. Opo. Namamatay minsan na Kaya sa huling aking ay parang bumaba na, Pastor. Oh. Ng kaunti. Mhm. Nabawasan ng parang 20. Oh. Opo. So, dito, Pastor, mahalaga din pala monitoring po ng pastor. Bakit naging ganito? Nung halimbawa, district pastor. Bakit naging ganito? Ba't parang bumaba? No, dapat ay pag hindi siguro constant yung or consistent yung kanilang mawawala talaga. Pastor, kasi ang mahalaga niyan, yung pastor, Opo. siya yung care group leader ng lahat ng care group leader ng distrito. Ibig sabihin, siya yung taga-alaga ng mga care group leader. Oho. Kung mayroon kang 15 na care group leader sa church, sa district mo, Opo. hindi, ikaw ang taga-alaga na sa kanila. Yun. Oo. Mayroon kayong regular na meeting, may regular kayong instruction. Oo. Para Tsaka sila- evaluation siguro, Pastor, no? Evaluation. Yes. Para oo. nagpapatuloy sila. Yung mga weakness nila, napapatch up ka agad. Correct. So mahalaga, tama yung Pastor binanggit mo, no? Nakuha, magandang punto yan eh. Na yung mga care group leaders, meron din silang parang reporting o pag kakaroon ng pulong with the pastor. Para una may evaluation, kumusta yung Nung araw, Pastor, nung ako po ay nasa Taysan,
ano yun, every Sabbath, merong reporting about care group. Reporting. Ano ba yung mga ginawa ninyo? Ano ba yung mga ganito mga activities, mga na-accomplish? Kasi, gaya ng binanggit mo, isa sa natutunan ko sa iyo, yung kayo nag-lecture sa Dagatan, no? If you still remember. Dagatan ba yun? O dito sa may Ibaan? Mayroon parehas na Pareho yan na paglingkuran. Ay dapat ang care group ay of course nandun yung functional, intentional, tsaka missional. Hindi lang yung nagfa-function kayo, kain-kain lang. Kain-kain, busog. Ano bang ginawa nyo? Nag-report. Masarap yung aming kinain doon. Merong spaghetti. Walang report na kung ano ginawa sa mga spiritual. Puro kain-kain lang. Naka-6 na buwan na, kain pa rin ang kain. Oo. So, mahalaga, meron din pala, hindi lang basta magre-report sa church, kundi may evaluation with the pastor. Yes. Kasi kung ano yung mga hindi, may kahinaan doon, pwedeng matulungan at matugunan. Opo, na hindi mamamatay. Oo, kasi minsan ay nanghihina, pagka kasi ang leader parang hindi pa masyadong sanay, pinanghinaan ng loob agad. Ay, parang hindi. Pero pagka ang pastor na doon, ma-feel niya yun, kaya. Kaya mo yan. Yes. Oo. At yung binanggit mo dito, Pastor, magkaroon ng lingguang pagpupulong tungkol dito. Maganda ito. Oo, kaya nga dapat hindi lamang magkikita tuwing Sabado. Kasi mayroon nagsabi sa akin, Pastor, ang aming ginawa ay tuwing Sabado kami nagpupulong. Pagsamba yun. Oo, iba yun. Iba yung pagsamba sa care group na gagawin talaga na kayo'y meron intentional talaga. Hindi lang yung dahil sa Sabado na doon pa sa gilid ng simbahan mas maganda pala, mayroon din silang inilaan na panahon. Additional, yes. Mayroon ka Miyerkules, Biyernes, Sabado, pero may additional ka na other day. Yes. So yun yung dagdag na panahon para sa Bible study, prayer, community outreach, relationship. Apo, yun. So, napakaganda, no, mga minamahal, yung papaano pag magpapasimula ng pagbuo ng care group. Ano po? Dahil nakita natin ang kahalagahan ng pagbuo ng care group, may mga biblical basis tayo, at may mga goals tayo. Ngayon, Pastor, pagka nakita na nila, gusto na nilang gumawa, at nakagawa na sila ng mga care group, halimbawa, ano-ano ang mga pagkakasunod-sunod na kanilang gagawin sa panahon ng kanilang small group meetings? Dahil baka hindi nila alam ang gagawin. No? Ano bang gagawin natin dito? Nandoon na, walang nagtangkang manguna, walang nagtangkang mag-lead, walang magtangka dahil pati ang tinatawag nating care group leader ay parang mahiyain. Hindi niya alam kung paano gagawin. Hindi niya alam. Ano mga procedure, meron ba tayong mga maituturo sa kanila, at ano yung mga materials, meron ba tayong mga materials o resources na pwedeng magamit. Actually, pagka magsisimula ka na ng yung initial meetings ninyo, siyempre, tuturo mo ka agad yung mga sequence ng gagawin. Yun. Halimbawa, sa unang meeting natin, ay parang kasi care group ay parang maliit na church eh. Parang getting to know each other. Magsimula kayo sa kamustahan, kamusta na. Kasi ito, bahagi ng fellowship talaga eh. Nandun yung, bagaman yun ay parang brief lang, hindi na masyadong, habang dumadami yung mga tao, ay hindi pa naman kayo formal na, nagsimula na kayo na kamusta na kayo. Then pagkatapos nagsimula na, parang yung sunod-sunod lang na, may kantahan kayo, may, kung halimbawang, kayo pa lang naman sa simula yan, wala pa mga kasama na mga kinikared ninyo. So, kayo lang talaga, parehas kayong mga magkakapatid. So, yung mga basic na ginagawa sa church, yun ang pasimula ng awit, pagkatapos manalangin, then meetings. So, may mga welcome words, introduction ng mga guest, kung mayroong dumating, kwentuhan kayo, itong ating bago pala, parang ganon. So, nandun yung pagpapasimula na ganun ang gagawin sa una, and then papasok lang parang worship na muna. Yung worship, may mga components yan na thanksgiving, prayer, singing, then praise, and mga report siguro. Kung wala pang report, kasi simula pa lamang, doon pa lang kayo. So introduction lang sa mga programa. Pero kung naglalim na yan, kung matagal na kayo, may mga reports palagi dyan, may mga testimonies. Tapos may mga prayer band. Na yung prayer band, talagang yan, kinakailangang nakasulat.
Sa bawat membro, mayroong kanya-kanyang notebook. Para detalyado. O, para sa buong sanlinggo, Mhm. yung panalangin na pre-request, ng bawat isa nakasulat doon, Mhm. kung 6 kayo, lahat ng 6 ay nandoon, Mhm. bawat pre-request, ano. Imagine mo, Pastor, kung 7 kayo, Opo. at 7 ang pre-request, Mhm. bawat isang 7 ay nananalangin Mhm. sa bawat pre-request. So, 7 nananalangin 7 bisis sa isang linggo, Mhm. that is 49 times. Wow. Oh, Ang ganda. Mhm. 7 times 7 eh. Mhm. So, 49 times. Hindi Opo. pa natapos ang isang linggo, Pastor. Opo. Dininig na ng Panginoon yung Amen. Yung panalangin. Amen. Dininig. Aha. Oo. So, maganda pala, Pastor, ano, at least meron silang idea kung papaano pangunahan, ano mga basic na gagawin, kung halimbawa sila pa lamang ng mga magkakapatid, at of course, meron silang mga plan, no, na gagawin, mga panukala, of course, mag-uusap sila. Halimbawa, lalagyan mo na ng pangalan yung care group natin. Oo. Nabuo na yung care group. O, ito na yung care group natin. Halimbawa ay 8 grupo. O, meron na pangalan. Halimbawa, ang pangalan ay mga bato. Halimbawa ay gold care group. Maganda. Ang uniform ay goldies. Kulay dilaw. Dilaw. At tapos ay ano ang halimbawa mag-uusap sila anong ating schedule palagi. No, para at least hindi yung maghuhula-hulaan kung ano araw tapos anong oras. So may araw, may oras. Kasi hindi man pwede maghapon yan at may gagawin yung ilan Hindi, yan. may kwan yan. Ang oras lang yan, Pastor, ay mga 1.5 oras. Yan. The most. Opo. At least the most. Mhm. Kung talagang sumobra, kung baka sa sunod, yung iba na bagot na, hindi na sasama kasi... Correct. Sobrang haba. Oo. So, mahalagang bahagi rin nung pagpupulong na yon kapag ongoing na yung mga care group, yung intercessory prayer. Yun. No. Doon i-express mo yung mga needs. Mhm. Bawat isa, ma-express yung needs. Mhm. Tapos, maganda rin na bawat mga prayer request ay mayroong specific na magpe-pray. O yun. Ikaw, para sa kahit 7 kayo, tig-iisa rin kayo na ipagpe-pray doon sa kwan. Maganda rin ganon Opo. na mga style. Mhm. Meron ding sa panahon ng discussion, Bible study na, Mhm. ay bawat isa ay mayroong full participation. Ayun. Oo. At ang leader ay hindi siyang nagsisermon. Magfa-facilitate siya. Facilitator lang siya. Yun. Ikaw, Brad. Ikaw, sister. Mhm. Tig-isang salita lang. Ikaw, paliwanag mo ng kaunti. So, yung participation napakahalaga. Mhm. At siyempre, sa katapusan ng inyong discussion, ano yung practical application? Yun. Oo. Napakahalaga. Para may yun. baon-baon pag May baon sila. Yan. Take home ang tawag doon. May take home. Sharon, may Sharon. Oo. At siyempre pagkatapos nung hindi talaga mawawala yung sinasabi mong kain-kain ng mga Opo, may snack-snack. That's bahagi ng Correct. fellowship. Mhm. Kasi kung wala yon ay parang walang Boring din. Oo. Boring din. Dapat may makain-kain. habang nagkikwentuhan may Mhm. snacks man lang May na. yes. Oo. Yan, Maganda rin napakaganda. yan, Pastor. Oo. Kaya mahalaga. So, para, Pastor, magiging, bilis ng oras natin, para magiging matagumpay yung care group, kasi gusto natin maging matagumpay. Ano kaya ang mga sangkap na gagawin o mga secrets para maging matagumpay ang care group na pinangangasiwaan ng bawat isa? Ano po? Kasi gusto natin maging effective, maging productive ang care group natin. So, what are the secrets o yung mga sangkap na pwedeng Yun ang matutunan mahalaga. natin? Kasi una siguro ay ang pastor ay natatalagang maging head coach ng grupo. Yan. Siya ang head coach. Mhm. Kasi ang pastor, yung pinakasusi. Mhm. So ikaw ang nakakaalam ng sistema. So kung magtatalaga ang pastor na maging head coach ng yan ang unang pinakamahalagang ingredients. Mhm. Kasi kung kulang sa panahon at commitment, yung commitment kasi ang pinakamahalaga Mahalaga dyan eh. po. Pag walang commitment, walang mag-head coach sa iyo, walang magtutulong sa inyo para ito'y magpatuloy, wala. Wala. Mhm. Number 2,
mahalaga ang pag-train ng pastor sa mga leader. Ayun, oo, may training. Yung regular na training. Mhm. Kasi iba yung fresh palagi. Yes, opo. Hindi yung pabalik-balik na lang yung kanilang alam. So, fresh, ito bago na naman to. So, mahalaga, kagaya nito, kung kayo palaging makikinig o kayo palaging naka-tune in sa ating programa, mayroong mga bago. Yung mahalaga pala yung pastor, ano? Oo. Oo, train. Kasi pag hindi matrain, pastor, ay pabalik-balik. Pabalik-balik lang. Tapos Siyempre. magtatanong yung mga member, wala namang iba. Sa atin dito, pinapadaanan din natin yung nakaraan para maritin sa memory nila. Pero Yes. dapat may bago. Hindi yung ano lang. Tulad ng weekly yung kanilang meeting, pastor, dapat hindi yung nakaraan, ay hindi naman yun. Dapat iba naman. Oo, at least bawat uwi may bagong take home. Baka sabihin na, Pastor, ay alam ko nang sasabihin. Alam ko nang sasabihin, Pastor. Kasi Tapos hindi man lang dadagdagan yung hindi talata. man lang. Yun ang ano doon. So, ayun. Tapos, mahalaga rin na magsimula sa maliit na pasimula. Mhm. Start small. Mhm. Kasi kahit sa business, pag nag-start ka ng malaki at nabankrupt ka, Iyak ka. yeah. Maigi pang nagsimula ka at sa maliit. At kung kayo magkamali man, kayo lang naman. Kayo lang. Di ba? Hindi nakakahiya na tatatlo pa naman kayo nagsimula. Mhm. O hindi, marunong ka na. Bago maging 5, 6 yung kasama mo, marunong ka ng manalangin. Yes, oo. Bago dumami, marunong ka na magsalita. Mhm. Nakakapag-express ka na. Correct. Padami ng padami yung mga membro ninyo, hindi. Start small. Yan. Ganun lang talaga. Maganda yan, pastor, ano? Tsaka doon sa care group ay minsan ay may mga bagong bautismo na isama doon sa care group. Naging bahagi ng nurturing. Oo. Opo, doon natuturuan manalangin eh. Kasi pag-pray mo siya doon sa pangmaramihan, Ay, hindi. natatakot yun, nahihiya, kinakabahan. Pawis yun. Oo. Nanginginig ang tuhod. Kilig to. Nung sa amin, sinubukang pilitin ng elder na mag-pray. Aba, pati ang Panginoon, hindi pinadaan sa daanan niya. Baka ikaw makagat, Panginoon, may pukyutan doon sa dinaanan ko. Ay, hindi dumaan sa care group. Pag dumaan sa care group, natuturuan pa, minsan isusulat mo na sa papel. No? At least, parang doon sa, no, may mga bagong miyembro sa care group. Hanggang sa, nung matuto na ba, marunong na. Ba, pinag-pray doon, aba, amazed sila doon ba, may paiyak-iyak pa yung prayer. At nakakatuwa. Oo, siyempre. Kasi dama yun eh. Nag-grow na siya. Yes, nag-grow na. So, dahil yung sa care group. Doon pala sa sikreto pa sa care sikreto. group. Pag nagpasimula sa maliit muna. Maliit, ay malaking bagay pala pa. Pag pasimulan mo doon, kakasab ka lang, backslide ka agad pagka next Sabbath. Wala ang Diyos na nilikha na nagsimula sa malaki. Lahat ng Si Adan lang, malaki isda, kahit sisiw, kahit lahat nagsimula sa maliit. So, Hindi, si Adan lang, malaki na talaga. Paliit, pero mula sa malaki, paliit. pero walang pusod. Walang puso. So, mahalaga pa, sir, makita pala natin yung kahalagahan ng magsimula. Hindi na tayo dapat ma-discourage. Hindi. Opo. Kasi wala kang ikakahiya doon kasi kayo lang eh. Opo. Nagsimula ka sa maliit, nabankrupt ka, Yan. walang ikakahiya. 5,000 lang naman yun eh. Oo. Di ba? Ay, kung mga 100,000, 1,000,000. Ay na yun. So, Oo. mahalaga rin na Ano ba yung yung mahalaga ba, sir? magsimula tayong may isang relax na atmosphere. Wow, ganda nun ah. Ibig sabihin, kayo, malapit ang relasyon. Ang susi doon ay friendship, relationship. Oo. Hindi ka makarelax sa pagka may mga taong hindi mo kilala doon Hindi mo kasundo. o hindi mo kasundo. Nandun ba yung kasamaan loob mo? Hindi relax yun. Hindi. Kinakailangan na pagsimula ka na magandang atmosphere. Yan, oo. Pag masimulan mo ng tama, matatapos dito ng tama. Pero pagka nagsimula kang Mali. very stress, very conscious kung anong sasabihin mo, parang hindi ka na makarelax. Yan. Kahit pa nga sa pagharap sa camera kapag hindi ka relax. Ano-anong iyong, di ba? Hindi ka makatingin sa kamera. Mahalaga yan. Oh, yes. Mahalaga. Opo. Nandun yung focus. Hindi ka makafocus pa, sorry. Hindi. Ma-out of focus ka kasi maraming distraction. Ay, hindi mo alam kung ano yung iniisip ng... Sabi ng mga tao, ay may mga nakatingin mga tao sa akin. Di ba? Opo, oo. Siyempre, ganun. So, mahalaga. So, yung binanggit ko, sir, friendship is the key. Oo. Kaya maganda yung fellowship eh. At kung mayroon mang kasamaan ng loob, magkaroon mo na ng pagpapatawaran. Oo. Oo. At
Ang isa sa sekreto magpapatawaran yung communion service. Patawaran kayo doon kasi nandoon yung pagpapakumbaba. Kaya pag nagkasama na sa care group, aba okay na. Wala ka nang alalahanin kasi nagkapatawaran na, nagpakumbabaan na, smile na, hindi na galit yung Hindi ka naging na tense. Opo. Yan. Opo. Okay, pero itong narito na dagdag, Pastor, Opo. ito'y pinakamahalaga. Ano yung pastor? Magsimula na may tipanan. Aba, ganda ha? Pag sinabing tipanan, meron silang... May commitment ka talaga. Yun. Hindi pwedeng walang tipanan. Ito talaga may pirmahan dapat. Correct. Oh. Saang lugar tayo? Yan. Kailan? Anong oras? Yan. Oh. Sino ang maglilid? Oh, sino ang natin? So advance pastor lagi. Mahalaga ito. Opo. Oo. Kasi sa care group at walang ganito, parang Hula-hulaan. hula-hulaan tayo kung sino ang manguna sa atin o kaya anong oras. Ay ang sumpaan sa care group ay talagang may level. Sabi, pag level 1 na commitment, sabi maganda yan Kaya lang wala akong panahon level 1 lang yan Pag gusto niya Pero pag level 2 na siguro yan sasabihin, gusto ko rin yan. Siguro pag ako makatapos nito, sasama ako dyan. Yan. Oo. Level 2 lang yan. Hindi talaga yan. Ang commitment yan. Hindi pa. yan. Level 3. O, di ba? Ay, maganda yan. O, sige. Tatapusin kita. Susunod ako. Hindi mo pa sigurado yun. Kung sasabihin susunod ako, ay kung hindi natapos. Hindi nga sumunod. Pero pag level 4 na, ganito Opo. yan. Ayun. Ang commitment na level 4 ay, sige, maganda talaga yan. Gusto ko yan. Ako sasama. Anong oras tayo alis? Sige, kahit umulan, tuloy tayo. Tuloy, oo. Yan, Hindi, umambon pa lang parang hindi wala tayo matuloy. yan. Parang, Kahit kumukulog, walang problema. basta may venue. May, Level 4 yan. Ba talaga? So, may usapan dapat. Yes, oo. At saka pagka nasira ka sa una, sira ka na hanggang huli. Correct. At sabihin na, susunod ako. Aba, wag na tayo maghintay, hindi susunod. Ay, yung una nga, hindi nga nakasama sa atin yun O ganun talaga. So, lagi lang susunod. Maraming next time So, Opo. yan. Mahalaga po yan. At kailangan yan ay may mga kasunduang may pirma. Parang commitment mo. Commitment talaga. So, magsimula na may ganon. Opo. May pangalan na kayong nakalagay. May banner kayo. Meron kayong team song. Yan, nga na may team song. May team song lagi kayo. yun. Lagi yan. Kung maaaring mag-compose si Pastor Jomel. Yan, Ako'y nag-compose dati doon sa aming care group sa Santa Isabel. Opo. May tono na ba, sir? May tono yun. Hanggang ngayon. Lang nahiya naman ako sa kantahin yun, siyempre. Pero kinakanta namin sa care group namin. At dito tinuro ko rin sa care group natin dyan sa kailangan nyo may hymn, may motto kayo, may flag, may name. Yan. Talagang So, magpasimula na may identity. Identity. Opo, oo, maganda yun. Saka yung may tipanan nga. Yes, mahalaga yun. Tsaka, alam mo, pagka may uniform, excited sila. Ayun. Yung ilan pa nga, wala pa yung araw, sinuot na. Bakit? Parang gusto ko lang isuotin, Pastor. Sinubukan ko yan nagkaroon ng every year kasi tinuturo na magkaroon kayo ng ayun bang panahon ng anong tawag doon? Celebration. Care group celebration. Yes, oo. Once a year, at least once a year o once every 6 months. Doon ang papuri sa Panginoon, dadalhin yung mga bagong binyagan, yung mga na-reclaim, dadalhin doon. Pagkatapos ay magandang programa. So, mahalagang mayroon ding tinitingnan sa kinabukasan, yung mga once, mangyayari ito. Ganito. Yun, oo. Merong goal sila. Meron silang, nabivisual nila yung visualize, opo. So, mahalaga. So, yun, napakaganda nung binanggit mo, Pastor, sa pagdating sa care group para maging successful siya, maging matagumpay. Isa sa sekreto ay yung tinatawag palang tipanan, yung panghuli. Napakalaking bagay pala yun. Mahalaga yun. Hindi mamamatay ang care group. Oo. Hindi, kasi mayroong commitment At yung commitment, panghahawakan yun
ng bawat leader at ng pastor. At alam na, halimbawa, anytime, hindi man magpasabi si pastor, gusto dumalaw doon sa care group at yun ang schedule, alam na nandun. Alam. Oo, kasi may commitment. Opo, mahalaga. Ano pang ipang-share, pastor, bago tayo magtapos at ang oras ay patapos na? Ang Mga mahalaga, panghuli, opo. ang pinakamahalaga sa pagpapasimula ng mga care groups natin ay atin ngang hilingin sa Panginoon na tulungan tayo ng Panginoon. Kasi lahat ng ating napag-usapang ito, kung wala naman ang Panginoon, walang mangyayari. Yung commitment natin ay nakabase doon sa purpose. Opo. Kung bakit ginagawa natin ito. Ito'y ginagawa natin hindi lamang manurture, magkaroon ng malalim na commitment ang mga kapatid Opo. sa gawain. Ayun. Kaya, Pastor. Gaya na binanggit mo nga, pastor, isa sa mga effective way of evangelism ay ang care group. Kaya pag ang care group nagiging functional, nagiging intentional, nagiging missional, nagiging productive. Amen. Nagiging productive, pastor. At isa yan sa itinuro ng ating Panginoon at sa kanyang muling pagparito, mas maraming handa. Kasi mas maraming na-reach out. Ano po? Yung evangelism kasi na pangmalawakan, kung ano lang yung inimbitahan doon. Pero doon sa care group, mas madali. Kasi hindi man quantity, nandun yung quality. Hindi basta-basta nawala. Hindi yung nabautismohan ay 50 ang na-backslide. 51. At saka, after that, Pastor, Opo. nandun pa rin sila. Kahit Yes. nabinyagan na sila, patuloy sila at doon sila manunurture. Opo. Magiging disciple. Pag naging disciple sila, magkaroon din sila ng madi-disciple. Oo, yun ang yun maganda talaga. doon. Opo. Palatandaan na na-disciple na sila, naghahanap na sila ng i-disciple nila. Correct. Opo. That's part of pastor, yung tinatawag nating maturity sa faith. Maturity, oo. Opo. Kaya mga minamahal, nakita natin ang pinakamagandang mga pamamaraan, mga sekreto para magkaroon ng effective na care group at atin namang gagawin sa biyaya at tulong ng Panginoon. Magiging mapanagumpay ang care group na inyong ginagawa at ang inyong gagawin, mga minamahal. Sa ating pagtatapos, wala na tayong oras. Tayo po ay dudulog sa ating mahal na Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, salamat po sa inyong paggabay at pangunguna sa amin, lalo na sa mga ipinahayag namin ni Pastor Lem sa kahalagahan ng care group at ang pinakasentro, Panginoon, ay magkaroon ng makikare na mga tao, disciple at madala sa inyong paanan. Amin dalangin, Panginoon, na inyo nawang pagpalain ang mga care group leaders at mas dumami pa ang mga care group, Panginoon, upang mas malawak ang mapaabutan ng inyong pabalita, sapagat isa ito sa magiging effective na pamamaraan upang maging productive ang evangelism, Panginoon, pagdadala ng mabuting balita. Pagpalain po si Pastor Lem sa kanyang pangunguna sa kanyang department na siyang nangunguna sa mga care group sa buong territory ng South Central upang mas dumami pa, Panginoon, at sa mga darating na panahon, mas doble at triple pa ang mga care group na mabuo at mas maraming kaluluwang madala sa tulong at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pagpalain din po ang lahat ng aming mga taga-subaybay sa hapong ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mga minamahal namin na mga suking taga-subaybay, kami po nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa. I hope and pray na kinabang kayo sa ating paglilingkod. Sa pangalan po ng ating programa Jesus Cares, of course, kasama natin ang ating mga technician, Brother Ralph Labihay, Sister Ashley, kabait ba o katapang? Katapang? Of course, aking may bahay si Atidan at ang aking kapartner, ang ating minamahal na NDRIL Director, Pastor Lem Fadrikila. Pastor, thank you so much. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jomel Rasedala, nagsasabi, sa panahon na ikay nalulumbay at akala mo'y walang nagmamahal, tandaan mo, Jesus cares. God bless you.